malawak ang ibig sabihin ng ergonomics. Pag sinabi ergonomics mga kasama, ito yung ano, interaction ng tao saka ng trabaho. Interaction yun. Kaya ibig sabihin, may tao, ako may trabaho. May mga bagay na nakaka-apekto o ano, component ng ergonomics. Ano ito ha? Ano ba, nakakasunod ba tayo mga kasama ha? Tandaan nyo ito mga kasama, sinasayo, tandaan nyo kasi ito, apektado ang katawan natin dito. Ang apektado dito mga kasama, ang effect ng ergonomics sa katawan ng tao, may tinatawag na acute at chronic. Pag sinabing acute, puro mismo on the spot, kita mo na epekto. Katulad ng bali, sugat, yan mga ganyan. Ang masama, yung chronic effect ng ergonomics. Kailan lumalabas ang chronic effect ng ergonomics? After a month, after a year. Pwede ilang taon bago lumabas ang epekto sa katawan ng tao. So, pasuyo, makinig ha, para at least maging aware tayo. May mga bagay na component ng ergonomics. Unang-una, yung force, yung bigat. Kung mapapansin nyo, halos lahat tayo, nagbubuhat dito, no? Nagbubuhat. Tanong ko lang, ano ba yung allowable na bigat na pwedeng buhatin ng isang tao? Particular lalaki. Sino may idea? 20 kilo? Sino pa? Ha? 15? So, ang allowable lang, 25 kilo. Ano, sa lalaki. Sa babae naman, katulad ni ma'am, 16 kilo. Pag biyan doon na 25 kilo, pwede naman buhatin. Ang tanong, safe pa ba? Hindi na safe. Ano, pero depende pa rin sa katawan ng tao, no? May mga factors tayo dapat consider. Kung mapapansin nyo, sa airport, ano yung bagahe, di ba? Pag tayo sasakay ng aeroplano, isang bagahe, ano maximum bigat ng isang bagahe? 25 kilo lang. Bakit 25 kilo? Kasi bawat ang airport kasi may safety program na kailangan nilang ingatan yung kanilang mga baggers, yung worker. Kasi yun ang mga nagbubuhat ng maleta ng tao. Ang ano lang sila, maximum lang nila 25 kilo isang bagahe. Pag lumagpas doon, critical na para sa mga baggers ang magbuhat. Ano, risky na sa kanila. Kaya sa airport, ang isang bagahe, maximum lang 25 kilo. Yun lang kasi yung sabi natin recommended na safe na bigat na pwedeng buhatin ng isang tao. Tanong, paano pag lumagpas ng 30 kilo o 30, 40 kilo? Ano dapat gawin? Halimbawa, kailangan natin buhatin. Tama si kuya, body system. Eh kung kulang naman power, anong dapat gawin? Siyempre, yan ba ginagawa ng mga equipment natin? Ng pabuleta, forklift, ng crane. Kaya nga na yung mga equipment natin, ano? Naintindihan ba mga kasama? So yun ang unang component ng ergonomics. Dapat i-consider natin yung bigat. Pangalawa, yung position. Position ng pagbuhat. Sino dito may alam ng proper ng pagbuhat ng ng isang bagay? Dapat nakatupay, nakabaluktot ang tuhod. Ang likod, straight ang likod. Tama naman yun. So, ang pwersa nanggagaling sa likod sa bewang. Sa tuhod talaga, mga tama. Ang object pati, wala lang ako example, kailangan hindi masyadong malayo sa katawan. At isa malapit. Para yung pwersa natin buo. Naintindihan, nakakasunod mga kasama. Una, consider natin yung bigat. Pangalawa, yung position natin. Parang lang yan, isang linggo, ano bang sinasabi ko sa inyo? Proper position ng pagtulog. Habang nagpapay na tayo, kailangan may proper position pa rin. Kasi apektado talaga ang katawan ng tao kapag hindi tama position ng tao. Ng katawan ng tao. Malaking epekto yan. Kunti mo, ayan, tinan natin. Sa pagtayo pa lang natin may nakatayo nakaganito, may nakaganito, nakaganito. So, kung ang isang tao, magpalagay na 50 kilo isang tao. Yung 50 kilo
pagkain. Pero 50% ng sakit ng tao, ng injury, nanggagaling sa ergonomics. Ang tawag doon, chronic effect. Yung ginawa natin ng mga nakaraang taon, umeepekto paglipas ng mahabang panahon. Ergonomics yan mga kasama. Simple pagtayo pa lang yun, may problema na tayo sa katawan natin. Kaya mas maaari, spread yung bigat nyo sa dalawang tuhod. Simple lang yun, mga kasama. Hindi natin mapapansin yun. Kasi nga, chronic effect. Pagtanda natin, malalaman natin, bakit ito lang meron yung sa akin? Itong kabila, wala. Bakit kaya? Kasi nga, ergonomic. May problema tayo. Huwag nyo sasabihin sa may edad na. Kasi mag-isip tanda naman yun, mga kasama. Hindi naman yung isa lang mga tanda. Kasi tanda yan. So, nagkakaintindihan tayo ito, mga kasama, napakahalaga ng proper positioning ng katawan ng tao. Ang proper positioning ng katawan ng tao, ano iniiwasan natin? Iniiwasan natin yung bending, yung sobrang pag-bend, yung twisting ng katawan. Kailangan din natin yun. Kung mapapansin nyo sa mga baguhan, iniiwasan natin dito yung head rotation. Bakit? Ano bang purpose? Para lang sa kalaman. Kasi sa head rotation, mataas ang risk na magkaroon tayo ng neck injury. Ang tamang pag-exercise lang, ganyan lang. Nabebel lang. Pagka ganyan, hindi biglang gaganon. Parang nag-rotate ka rin nun. Ang process talaga yun, ganyan. Then, neutral position ulit, bago sa kabila naman. Pag kayo nag-exercise, napansin ko pag ganyan, nag-rotate ulit. So, wala din yun. Pag galing sa bending, 1 to 2 seconds, neutral position. Kabila naman ganun din. So, ang ergonomics kasi, hanggat maaari, ang katawan, buto, umakilang tao, nasa neutral position. Para maiwasan yung injury. Mga tama. Kung di maiiwasan ang neutral position, at least limitado ang time. Mga tama. Kakaintindihan po ba? Nagigits nyo? Yung simple pagbubuhat lang kapag mali position nyo, backpain ka agad ang problema nyo. Hindi pa naman ngayon sa susunod sa mga araw. Mga kasama. Ultimo, hindi lang naman kayo ang pro sa ergonomics, pati din yung mga engineer natin na office staff. Anong pinaka-problema nila? Kahit sila sa opisina, maghapon silang nakaupo doon, nakatapat sa computer. Ergonomics din ang problem nila. Bakit? Maghapon nakaupo, maghapon nakatutok sa computer. So, kailangan din ang blood circulation, kailangan din ang flexibility. So, hindi lang kayo lahat ng tayo, kahit anong trabaho, may kinalaman sa ergonomics na mga tama. Kaya nga na-invento yun yung economics pair, wala tayong example dito. Ang maganda, napansin ko pala, kay Engineer NJ, kung makapansin nyo, naglagay siya ng tunan for supporter sa backpain saka sa yun. Isang control measure yun para maiwasan yung ergonomics problem. Huwag lang natin hahayaan, mga kasama? Huwag lang natin hahayaan mga kasama pag tayo nakaupo, nakapasok na yung blood circulation natin apektado hanggat maaari nakalapat. Tapos naka 90 degree dito. 90 degree, break back. Habang tayo nakaupo, kala natin wala na tayong problema. Kung kala pag-upo natin, problema pa rin. Ergonomics pa rin yung mga kasama. So, maraming tao hindi nakakaunawa sa ergonomics kasi nga, chronic effect ang kadalasang nagiging parang natagalan. Hindi kagad lumalabas ang katawan. Lumalabas na lang kapag huli na. Sinasabi ko sa inyo mga kasama, ang sakit na chronic effect, napakahirap gumutin. Hindi siya katulad na acute effect agad na pwede natin Kasi paano natin magagamot kung hindi natin nakikita agad, nadadiagnose. So mga kasama, habang wala pa tayong problema sa katawan, iwasan natin ang mag-overtwist ng ating mga joint, overbend ng ating katawan. Ang pagbubuhat ng mabigat, okay lang kung okay lang kung kaya. So hindi pa rin, kaya mo, halimbawa, si kuya, kaya niya magbuhat ng 50 kilo. Ilang kilo ba isang semento? 40. Anong sa safe ba yun o hindi? Yun ang tanong. Kaya mo nga, ang tanong, safe ba? Diba? Kasi ang allowable lang, 25 kilo.
sa lalaki, 16 kilos sa babae. Pwede naman, kaso i-consider nyo rin yung kalusugan ng tao. Ano? Eh, paano sasabihin? Eh, safety, saglit ko lang naman buhatin, isang beses lang. Pwede ba yun? Kahit sa beses lang mo, saglit lang, 50 kilos, saglit ko lang yun. Pwede ba yun? Ano, mga tanong lang, pwede ba yun? Pwede naman hanggat i-consider nyo yung proper positioning ng katawan. Ano, mga tama. I-consider natin yung bigat, proper positioning, yung posture. Ano, mga tama. Kaya hindi na magsasuffer, mga kasama, sinasabi ko, pag hindi natin na naintindihan ng kung ano ang ergonomic. Kunti mo nga ba, nagpapahinga na tayo, natutulog, may ergonomics pa palang involved. Ano, mga kasama. Natutulog ka na lang, ergonomics pa rin. Kasi mo, kahit pagtulog pa lang, kailangan may proper positioning pa lang. Kung alam natin, ano, mga kasama. Kasi pag hindi lumabas ang mga, ano, apple din natin naintindihan, sabay-sabay yan, lalabas sa katawan ng taong sakit. Kaya sabi ko sa inyo. So gusto ko lang kasi maging aware tayo para ano, pag nalaman natin, naging aware, yung productivity natin, mas maapektuhan. Example, itong helmet na to, magaan, mabigat. Magaan lang, di ba? Maghahawakan ko siya ng ganito, mga ilang oras kaya ko. Siguro, mga 4 na oras kaya ko. Pero kung hawakan ko siya sa neutral position lang, ito neutral position ng katawan ng tao eh. Siguro kahit 8 oras, kaya ko siyang hawakan. Ano? Yun ang isang klase ng control measure ng ergonomics. Proper positioning ng body. Ano? Na-avoid ko yung bending, na-avoid ko yung twisting. Neutral position ako, kapit ko siya. Yung productivity natin, mas dadami. Subukan mong mali posture ng katawan mo, magtrabaho ka lang ng saglit. Kunti lang yung productivity. Kala sa dito. May nakita ko dito, si Joseph. Good practice ang ginagawa niyan. Pag nakaupo siya ng sala, gagawa siya ng maliit na upuan para yung relaxation ng katawan niya habang nagtatrabaho nakaupo. Mas minimize lang. Kunti mong pagpupunod ng damo, may upuan siya para ano. Ibig sabihin, alam niyo yung makakabuti sa katawan niya. So, good practice yun na mga tanong. So, patuloy lang, hanggat maaari iwasan natin yung over-twist ng katawan. Pagbubuhat ng overload, overbending. Magkakaintindihan tayo mga kasama? Yes, sir. Siguradong malinaw kapag may tanong, libre magtanong. Kasi apektado talaga ang katawan natin ito, mga kasama. Ano? Hindi lang siya basta pangkaraniwan. Pag dumating na sa atin, huli na. Ano? Tanda lang natin, ergonomics, relasyon ng tao at saka ng kanyang trabaho. Ang control sa ergonomics, yun nga, avoid bending, twisting. Hanggat maaari, neutral position ang mga joint ng katawan ng tao. Malinaw po ba mga kasama? May tanong? Wala? Sigurado naintindihan ha? Mag-e-exam ako. Yun nga. Sabi ko na, kapag di kaya, body system, kapag di kaya, may karitela naman tayo. May mga equipment tayo. Maraming paraan kasi. Ano, mga 40 kilo yun. Siyempre, as a safety officer, hindi ko, pwede ko may nabuhatin mo yan, napilit din na 40 kilo yan. Pero, kasi sa kailangan natin ng production din, may mga paraan naman talaga. Ano, mga kasama. Huwag din natin gawin dahilan yung, sabi ni safety, 25 kilo lang, hindi yung buhatin. Huwag naman ganun, ano, mga kasama. Ibang issue na yun, ano. Sinasabi ko lang dito yung kailangan nyo malaman. Ano, mga kasama. Okay ba tayo, mga kasama? Yes. Malinaw, ha? Kung wala nang tanong, at bigla at magtrabaho tayo ng ligtas.